Simulan na natin. Si Ermitanyong Duming ang nagligtas sa akin, anak, nang dinagit ako ng mga aswang. Mabutit na sundan ako ni Ermitanyong Duming sa isang yungib doon sa bundok na dinalhan sa akin ng mga aswang. Dahil kung hindi, baka noong oras na mga yon, patay na ako at hindi ka rin maisisilang sa mundo na ito. Wika ng kanyang ama. Ayon pa sa kanyang ama, nung kabataan pa nito, panahong nauuso ang mga gagamba, kaya't para makahuli ng maraming gagamba doon sa bundok, gabi siya tumungo doon sa tuktok ng bundok para maghanap ng mga gagamba. Marami din naman siyang mga kasamang nanguhuli din ng gagamba, kaya lang napalayo siya sa mga ito dahil sa isang panlilin lang ng mga aswang. Ayon sa ama ni Noli, kasagsagan pa sila noong nanghuli ng gagamba nang may mapansin siyang may kakaibang nangyari habang binaybay niya ang makapal na damuhan. Nakasipat siya ng kumpol ng mga gagamba na sobrang lalaki. Imbis tawagin niya ang mga kasama niya para dakipin ang mga gagamba na yon, bagkus ay sinulo niya yon para makahuli siya ng marami. Habang sinundan niya ang hilira ng bahay ng gagamba, hindi niya napapansin na napalayo na pala siya sa kanyang mga kasamahan. Kitang-kita niya ang kanyang mga kasamahan noon na panay ang pagtatawag sa kanya. Subalit sa tuwing gaganti siya ng sigaw dito, tila ba hindi siya naririnig ng mga ito. Sa isang iglap lang, biglang namatay ang dala niyang sulok na gawa sa dahon ng nyog na pinatuyo. Maya-maya pa, nakarinig siya ng pagtawa ng isang boses ng babae na sobrang nakakatakot. Palingon-lingon pa siya noon sa paligid habang nagwiwika ng, "Itong mga to naman nananakot pa eh. Huwag nga kayong magbibiro ng ganyan." Wika dito ni Luisito sa pag-aakala niyang kaibigan niya ang mga yon. Subalit nagkakamali siya. Subalit muli yung tumawa at kasabay nito ang pagwika nito sa kanyang likuran ng, "Kung siniswerte ka nga naman, yung pagkain pa talaga ang lumalapit." Pagharap niya sa boses na yon, doon tumambad sa kanyang harapan ang isang matandang babae na nakakatakot ang itsura. Sabog-sabog ang buhok nito at mayroon yung napakahabang dilang nakalaylay at nagtutulo ang napakalapot nitong laway. Nang makita yon ng dalawa niyang mga mata, bigla na lang siyang nakakaramdam ng panlalambot sa kanyang mga paa. Sa isip-isip niya, gusto niyang tumakbo, subalit kapag igalaw niya ang kanyang mga paa, tila ba namamanhid ito. Wala na. Bigla siyang pinalo ng matanda sa ulo nang siyang dahilan para kumalas ang kanyang ulirat sa kanyang katawan. Pagising niya, nakita na lang niya ang kanyang sarili na nakasilid na siya sa isang hawla na gawa sa mga matitibay na kahoy. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa paligid, doon niya nakita ang ibang mga batang nakakulong din kasama niya sa isang hawla. Nakayuko ang mga ito na para bang hindi siya napapansin ng mga ito. Doon niya napagtanto na isang pamilya ng mga aswang ang dumukot sa kanya. Sa labas ng kulungan na yon, merong nakatirik doong isang sulok na nakasinding nagsilbing liwanag sa loob ng kuweba. Inalog-alog pa ng ama ni Noli ang kulungan na yon, subalit mayroong nagsalita sa kanyang likuran na kapwa mga bata ding nakakulong na hinuli ng mga aswang. Butot balat na lang ang mga batang ito at nagsalita sa kanya ng, "Manoy, huwag mo nang tangkaing tumakas pa. Baka ikaw pang unahin. Huwag ka ring gumawa ng ingay para hindi tayo pagpapaluin ng demonyong matanda na yon."
Wika nito sa mahinang boses. Maya-maya pa, mayroon silang naririnig ng boses ng mga tao at kasabay nito ang tunog na parabang may tinatadad yung karne. Lahat ng nakakulong sa loob biglang nagsiyukuan nang marinig nilang parang may taong naglalakad papunta sa kanilang pinagkukulungan. Maya-maya pa, mayroong nagsalita na sa palagay niya, yun yung dumukot sa kanya. Ihuli lang natin yung bago nating huli para sa ating pinuno yan. Kasabay ng wika na yon. Biglang hinatak ang isang bata na kasama nila doon sa kulungan. Ang pagmumukha ng lalaking yon, napakapangit ang itsura nito at amoy na amoy mo ang parang nabubulok na karne. Nagawa pa niyang mahawakan ang batang yon, subalit bigla naman siyang tinadyakan ng lalaking aswang. Subalit biglang natigilan ang mga aswang na yon nang mayroong dalawang lalaking pumasok sa yungib na yon. May dala-dala yung tag-isang sulok. Pagsilay ng ama ni Noli sa mga lalaking yon, kaagad naman niya yung nakilala at yun si Ermitanyong Duming at ang ama ni Manong Luisito na lulo ni Noli. Si Ermitanyong Duming noon, hindi pa yon gaanong matanda, pero may hawak-hawak na yon na isang baston na gawa sa trabongko. Habang pinagpapatay ng Ermitanyo ang lahat ng mga aswang sa yungib, ang lulo naman ni Noli na ama ni Manong Luisito, pinakawalan ang lahat ng mga batang nadukot ng mga aswang na yon. Nasa 7 bata ang aming naligtas sa yungib na yon ng lulo mong si Apolonio Noli. Mabutit suot-suot ng ama mo ang kwintas na binigay ko sa kanya, kung kaya't nagawa ko siyang nasundan doon sa yungib. Napakalakas ng sabulag ng mga aswang na yon na ikinalat sa bunganga ng yungib na yon. Kung mga albularyo lang ang napadpad sa lugar na yon, malamang hindi nila mapapansin na pugad yon ng mga aswang. Wika ni Ermitanyong Duming dito. Nang marinig yun ni Noli, maging ang mga kapatid niya kinalabutan sa kwento ng ama ni Noli. Nang tumungtong na sa 10:00 ng gabi, nagpaalam na si Ermitanyong Duming na uuwi na siya sa bundok. Inalok pa yon ng ama ni Noli ang matandang si Duming na andun na magpapalipas ng gabi, subalit tumanggi ito dahil mayroon pa raw itong papakaining mga hayop. Bago umalis ang dalawa sa pamamahay ng magulang ni Noli, binahagian niya ang kanyang mga magulang ng salaping na papanalunan nila doon sa sabong. Luisito, alis na muna kami ng anak mo. Paano ba yan? Hindi na humihiwalay sa akin tong anak mo. Pero wag kang mag-alala, Sito. Ingatan ko tong anak mo. Wika ni Ermitanyo. Sige, Ermitanyong Duming. Tiwala naman ako sa'yo eh. Tsaka malaki na yung sinuli. Wika ng ama niyang si Luisito. Sa pagkakataon na ito, hindi uuwi si Noli sa kubo ng kanyang lulo, bagkus sasama siya sa bundok kung saan nakatira ang Ermitanyong si Duming. Bago pa man nila simulang pasukin ang gubat, may iniusal ang matanda sa hangin nang siyang napapansin naman ni Noli. Habang papasok silang dalawa sa napakatarik na gubat, doon niya napansin na animoy nakasakay sila sa kabayo dahil sa bilis nilang naglakad. Noli, kahit anong mangyayari, huwag kang lumayo sa akin kung ayaw mong maiwan sa gubat na ito. Kung ano man ang makikita mo, huwag mo na lang papansinin dahil lalo ka pang paglalaroan ng mga nilalang na yan. Maliwanag? Wika ng Ermitanyo. Tumango lang naman itong si Noli sa mga sinasabi ng matanda. Habang naglalakad sila sa taas ng isang bangin, muling nagwika ang matanda ng, Noli, humawak ka ng maigi sa mga baging dahil kapag mahulog ka sa bangin na ito,
sa baba ka pupulutin. Nang makalagpas na sila sa bangin na yon, panay naman ang paglingo niya sa kabilang parte dahil sa palagay niya merong nakasunod sa kanilang mga nilalang. "Manong, may nakasunod sa atin," wika ni Duming sa ermitanyo. Subalit sinagot lang siya nito nang, "Basta wag mo lang silang papansinin. Hayaan mo lang sila. Hindi naman yan makakalapit sa atin." wika na naman ng ermitanyo. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad nang biglang nakasipat itong sinuli ng isang animoy puno ng nyog na natutumba papunta sa kanila. Sisigaw na sana siya nang nagwika si Manong Duming ng, "Yumuko ka lang, Nole, sa paglalakad para hindi ka paglaruan ng mga engkanto na yan." Pakiramdam noon ni Noli sa kanyang sarili, para siyang naiihi dahil sa takot. Ang ermitanyo noon, animoy kampante lang itong naglalakad na para bang walang nangyari. Tanging liwanag lang ng buwan ang kanilang gabay sa pagtahak ng bundok na yon. Maya-maya pa, habang naglalakad silang dalawa, muling nakasilay itong sinuli ng mga grupo ng mga malalaking paniki. Napakababa ang lipad ng mga paniki na yon at doon pa siya lalong nabahala nang makita niyang kasing laki ang katawan ng mga tao ang mga paniking dumaan na yon. Lalo pa siyang kinalabutan nung mayroong nagsalita sa himpapawid ng, "Daan lang kami, ermitanyong Duming," wika ng isang lalaking na alam niya na galing ang boses na yon sa mga paniking dumaan. Sa pagkakataon na ito, napatalon itong sinuli sa likuran ng matanda. Kaya ayon, muntik pa silang masubsob sa kanilang dinaraanan. Masasanay ka rin katagalan, Nole. Yung narinig mo kaninang mga boses, nanggaling yon sa mga aswang na kumilala sa akin. Alam mo, Nole, muntik ko nang maubos ang lahi na yon dahil sa mga alagad ng mga aswang na yon. Napilit akong pinagtangkaang patayin. Pero siyempre, sa kubo na natin yan pag-usapan. Wika naman ng ermitanyo. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nakasipat siya ng isang maliit na kubo na nakatirik sa isang malaking puno ng balete. At doon pa siya namanga at wala yung dingding. Tapos walang kailaw-ilaw doon. At ang sabi ni Manong Duming, "Ito na ang bahay ko, Nole." "Wala ka bang ilaw dito o kandila man lang? Ang dilim kasi." Wika naman dito ni Noli. "Siyempre, meron. Ito yung ginagamit ko dito sa bundok, iho. Tingnan mo." Sinindihan ng ermitanyo ang isang gasirang gawa sa buti ng alak. Ang galing. Kahit babagyuhin ang gasira na yon, hindi yon mamamatay. Dahil meron yung takip na gawa rin sa lata na kung tawagin sa amin ay ramparilya. Habang nilagay ni Nuli ang sako bag na naglalaman ng isang galon na tuba, muli siyang nagtanong dito ng, "Manong, dito po ba kayo natutulog? Para kasing hindi tutulugan ng tao eh. Walang dingding." Nang sinabi yun ni Nuli, sumagot naman dito si Manong Duming ng, "Kahit saan mo ko patulogin, Nole, komportable ako. Kahit nasa bahay pa yan ng mga aswang, hindi ako matatakot." Habang inilabas niya ang galon ng tuba para simulan ang tagay, napapaisip siya kung bakit doon napiling manirahan ng matanda sa kabundukan na walang kapitbahay. Dito na magsimulang magkwento ang ermitanyo kung paano siya napadpad sa bundok na yon. Ayon dito, may mga kapatid naman siyang nanirahan sa bayan, kaya lang pinili niyang tumira sa bundok dahil sa isang pangyayaring hindi niya makakalimutan. Ayon dito, noong kabataan nitong si Tandang Duming,
isa siyang sabungero. Bali 4 silang magkabarkadang purong may mga hilig sa manok nang siyang inilaban nila sa sabong. Kasakasama dito ang lulo ni Noli na nagngangalang Apolonio. At ang 2 nilang kaibigan nagngangalang Karding at Bibit. Yun yung pinatay ng isang mambabarang. Yun nga, silang 4 ang magkasama kapag usapang sabong na. Ayon dito, halos buong Bacolod na yata ay kanila nang natahak. Mapabaryo man o bayan, napuntahan na nila ito. Minsan pangaraw, nakarating pa sila sa San Carlos. Sa ganong gawaing namulat itong si Tandang Duming sa pagsasabong. Ang akala niya noon, patuloy lang ang kanilang kasayahan sa araw-araw. Subalit ayon kay Manong Duming, nagkakamali siya. Isang araw, dumayo raw sila ng sabong sa isang lugar na may pistahan. Bago raw sila nagsasabong, lasing na lasing silang lahat na magkabarkada. Nang sakto namang nanalo ang lahat nilang manok, nang siyang labis nilang ikinasaya. Subalit nung manalo raw ang mga manok nila, inasar-asar daw ng 2 nilang kasama ang matanda nitong nakalaban. Nakiso walang kwenta ang mga manok nito. At inawat naman nila ang 2 nito, kasama na dito ang lulo ni Noli. Ang mga kaibigan nito, subalit tuloy pa rin daw ang paghasar nito. Yun lang, makalipas lang daw ang 1 linggo, biglang nagkasakit ang 2 nilang kasama nang mabilisan nitong ikinamatay. Lahat na inimbita nilang mga albularyo at puro manggagamot ay yun lang ang sinasabi, ay pinatay nga raw ng isang mambabarang na lahi ng mga singiw. Kaya't simula noon, natakot nang magsasabong itong si Tandang Duming. Sa takot niyang magaya siya sa kanyang mga kaibigan na binarang. Simula noon, umalis itong si Manong Duming sa kanilang baryo at iniwan ang kanyang mga magulang at mga kapatid para tumungo sa isang bundok kung saan nakatira ang isang ermitanyo nang siyang nagsasanay kay Manong Duming na maging isang bihasang antingero at mga usal pangkumbate sa mga aswang at barang. Yun nga, pinili niyang manirahan sa bundok at hindi na siya nakapag-asawa. Ayon pa kay Manong Duming, nang namana niya ang aral ng isang ermitanyo, lahat ng mababarang na nakasagupa niya ay hindi niya yun pinakitaan ng awa. So isusunod din natin yung part 6 bukas. Bababa na yata yung 2 at dadayo na naman sila ng sabong. At pagkatapos nito, gagamutin nila ang isang babae na asawa ng isang doktor. At dito nyo masasaksihan ang brutal na pagpatay ni Ermitanyong Duming sa isang maharlikang engkanto.